araw sa inyo at ituturo ko ngayon sa inyo kung paano gumawa ng pamaa ng ating mga manok na labuyo. Dahil nung unang gawa ko ay maraming naguguluhan na hindi daw malinaw yung aking ginawa na tutorial. Kaya ngayon ay uulitin natin at para naman masundan ng mga kapwa nating may mga manukan dyan. At siyempre, huwag natin kalimutan itong pako na numero 3. Ang laki para gamitin natin pansukat sa laki ng butas na gagawin natin dito sa pasukan ng dulo ng ating ginawang pamaa. So, ganito ang paggawa niyan mga kanter. At shoutout nga pala sa mga expert na rin sa mga ganitong bagay. At ang masasabi ko lang ay labas na rin dito ang mga marunong nang gumawa ng mga ganito. At yung mga hindi pa marunong ay ito, at sundan nyo lamang itong gagawin nating pamaan ng ating mga manok labuyo o kahit hindi manok labuyo, at saka itong ganito. Yan, kanter. Itong ginawa pala natin na guide mga kanter, ito itong bali isang dipa ang gawin natin. Ang lahat sukat, lahat ng mga gagawin natin kagaya nito ay tigi isang dipa at binaluktot ko na. Yan, ang isang dipa ay gawin nating dalawa, o kagaya nito mga kantero. Ito, yan, itong isang dipa ay baluktutin natin yan. Ganito rin ang pagsasabit dyan mga kanter. Pasok lang natin dyan, dito, yan, ganyan. So bali naging dalawa na siya. Yan, ganito yan kanter. Yan. Bale, may kulay green din tayong ginawa para may kulay din naman yung mga ating pamaa. May kulay siya pagkatapos. Ito. Ang isang isang dipa ay binaluktot natin sa gitna para magiging dalawa. So, ganyan mga kanter, pasok natin dito. At saka yung pinakadulo nila ay dito rin natin ilagay. Yan. So bali apat na to. Ang dalawa ay nagiging apat. Ito naman yung pangatlo. Yan, itong pangatlo mga kanter. Gaya rin ng dati. Papasok din natin dito sa pinaka-guide natin. Ito naman yung green. Para medyo may kulay yung ating pamaa. Yan. Yan. O bali 2, 4, 6, 8, bali 8. Sa apat ay nagiging 8. Yan mga kantero. At ito yung guide natin, yan. Yan. Yan ay i-atras natin dahil dito habang tumataas itong ating ginagawa ay umaakyat din dito. Kaya umpisa na natin ang paggawa.
Bali 5 piraso na tigi isang dipa. So binaluktot natin sa gitna, nagiging 10 siya. So yan, umpisa na natin. So bali ganito yan mga kanter. Yan, tansahin na natin ang dito na magkapantay sila, o kahit yung iba hindi magkapantay. Yan. At siyempre kailangan natin itong pako numero 3. Siyempre mga ka-hunter, itong guide natin ay ito ang unang-una natin babaluktutin. Ito, ganyan o. Diyan natin ilagay yung pako. Ganyan. Yung guide ang talagang mauunang pundo, bilang pundo niya. Yan. Ganyan lang mga kanter, yan. At yung sumusunod sa guide ay yun din ang kunin natin at saka ipasok. Yan. Ganyan. At sunod-sunod lang yan. Ganyan. Hanggang sa humaba yan. Yan, itong dalawa ay natapos. So hanapin naman natin ang kasunod niyan. Ito, yung green. Ganyan din. Tansyahin lang natin ang higpit. Yan. Paikot-ikot lang yan, pabalik-balik. Yan. Ganun at ganun pa din mga ka-hunter, pabalik-balik lamang dyan. Ayan o. Kung makikita natin ay meron na siyang distansya. Ayan o. Ito ay medyo mahirap at medyo matagal gawin. Pero alam kong kayang-kaya nyo din yan mga ka-hunter. Basta't yung may mga kursunada lamang ay talagang masusundan nila yan. Yan, ganyan lang. Hanggang sa humaba siya ng konti. Kapag medyo humaba na ng konti ay pwede na nating hugutin yung pako. Itong una nating ginawa kasi ay ito lang yung bali lalabasan ng dulo ng ating ginagawang ito. Dulo nito ay dito lalabas yan sa butas ng pako.
Yan, canter. Yung talisayin kung labuyo ay may sipon din. Yan, sana masundan nyo mga ka-hunter. Yan. So ito na yung dulo nito, at medyo malaki na rin itong nagawa nating labasan ng dulo mamaya, kaya pwede na natin itong hugutin, itong pako. Yan, hugutin na natin. Yan siya, may butas na. Yan, ito yung butas niya, canter. Hindi siguro ganong kita. Ngayon, ililipat natin itong pako. Yan. Nilagyan ko naman dito ng tila. Ngayon ito ay medyo mahaba na din itong unang nagawa natin. So hugutin na natin ito at ililipat. Yan, gaya pa rin ng dati. Dito pa rin. Umpisa ulit. Yan, gaya pa rin ng dati mga canter. Hanggang sa humaba, at ito na yung ipapasok sa paa ng ating manok. Kung mapapansin nyo ay dito na tayo. Yan. Mahirap gawin.
matagal. Yan, canter. Patapos na rin ang ating ginagawa. Tansyahin na natin kung gaano kalaki ang paa ng ating manok. Gaya nito. Hugutin natin itong pako. Kunting-kunti na lang. Balik natin ulit. Yan, tapos na mga canter. Yan, ito na. Ganda na ang kulay at ito yung unang butas kanina na ginawa natin ng guide. Gutin natin itong lansa o pako. Yan. At dito natin ipapalabas yung yan, dulo ng itong dulo na ito. Dulo nito ay dito natin ipapasok. Yan. At dito rin siya lalabas. Dito. Sana nasundan nyo ang paggawa mga canter. Ito. Ganito na ang kalabasan yan mga canter. Ayan. Kapag nailubid natin ito ay maganda na itong tingnan. Lulubidin natin mga canter. Ito naman ay gawin nating 3. Yan, so
ito na ang finish natin. At ang sunod kong ituturo sa inyo ay ito naman, kung paano ang paggawa nitong kanyang paikot. Ito,